So mga tol, noong nakaraang vlog nga po natin, ibinalitan natin na sinabi ni Buboy Fernandez na matutuloy na ang rematch ni Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather Jr. Ngayong darating na December 31 na nga daw po yan sa bansang Japan. Mismong si Pacquiao daw ang nagsabi sa kanya, kaya pinaghahanda na siya sa training nila. At yun nga po, nakita natin na puspusan na ang pag-iinsayo ni Pacquiao. So nagsalita na nga din po mismo si Manny Pacquiao mga tol. Nagmula na rin sa kanyang bibig na sinabi niyang hintayin daw natin ang rematch nila ni Mayweather. Sinabi nga po yan ni Manny Pacquiao mga tol sa ANC 24/7. May mga lumalabas na balita mga tol na may press con na daw sana si Manny Pacquiao at Mayweather. Ngunit hindi natuloy dahil balak ng showtime na bago man lang sila mawala sa ere o magsara, ipalaban nila si Mikey Garcia kay Mayweather sa December 9. Pero hindi natin alam mga tol kung matutuloy pa ba ang laban ni Mayweather at Mikey Garcia. Nagsalita na kasi ang trainer na si Robert Garcia, kapatid ni Mikey Garcia, na hindi daw lalaban ng kapatid niya dito kay Mayweather. Kaya mukhang matutuloy na talaga ang rematch ni Pacquiao at Mayweather. Pero kung matuloy nga po yan mga tol, isang exhibition nga lang po yan at 6 rounders bout. Pero asahan natin mga tol na seseryosohin po yan ni Manny Pacquiao. Alam naman natin nakatingkati na si Manny Pacquiao na makabawi dito kay Mayweather. Sa kabilang banda naman mga tol, naghahanda na nga po ang dalawang Pinoy na sasabak sa bansang Japan. Bago matapos ang taong 2023, si former IBF Super Flyweight World Champion Jerwin Angkahas, lalabanan itong si Takuma Inoue. Nakataya po dyan ang titulo ni Takuma, ang WBA World Bantamweight title. Habang si Marlon Tapalis mga tol, haharapin niya ang monster ng Japan na si Naoya Inoue. Nakataya naman dyan ang kanilang tigda dalawang titulo sa Super Bantam. Parehas nga po may target na mga record ang dalawang yan. Sinabi po ng sports analyst na si Attorney Ed Tolentino ang mga target na records ng dalawa. Kapag nanalo daw si Inoue kay Tapales, siya pa lang ang kauna-unang Asian na naging 2 Division World Champion at pangalawa na naging undisputed sa magkaibang dibisyon. Ang una kasing nakakuha ng pagiging undisputed sa magkaibang dibisyon ay si Terence Crawford. Kaya kung masungkit ni Inoue ang panalo, siya na ang magiging pangalawang undisputed sa magkaibang dibisyon. Bukod dyan, kapag nanalo daw si Inoue kay Tapales, siya na daw ang pinakamabilis na magiging undisputed sa magkaibang dibisyon. Kung si Crawford, inabot daw ng halos 6 na taon bago maging 2 division undisputed. Si Naoya Inoue, 1 taon lang daw ang bibilangin. Kaya si Inoue daw ang pinakamabilis na magiging undisputed sa dalawang dibisyon. Pagdating naman kay Marlon Tapales mga tol, kapag naipanalo daw nito ang labang kay Inoue, siya daw ang kauna-unang Pinoy na magiging undisputed at pangalawa sa Asian na naging undisputed. Si Inoue kasi ang kauna-unang Asian na naging undisputed. Bukod dyan, pinakamabilis din daw si Tapales na magiging undisputed pag nagkataon. Dahil nakuha ni Tapales ang dalawang titulo kay Akhmadaliev nito lang April. At kung sakaling makuha din daw niya ang titulo ni Inoue ngayong December, si Tapales na ang fastest undisputed sa kasaysayan.